So pumesto muna tayo sa likod, sir. So nagkahiwalay-walay na po mga kaibigan, nagkahiwalay-walay na. Ito, lugar ng climber po itong dinadako nila ngayon. Nagkawatak-watak na at currently po. At ang nasa harapan po ngayon, Gopher Gold Rider in the person of Ronnie Lankita. By the way, si Ronnie Lankita, among the nakita natin performers yan sa mga climb. Among the performers dito sa ating Philippine Pro Cycling. At ito, hindi naman papahuli naman of course itong si Rustom Lim. Si Rustom Lim, kung hindi ako magkakamali, siguro nasa he was born in I think 1993 to itong si Rustom Lim So the last time I interviewed Rustom Lim, parang nasa 32 siya, or ngayon most probably nasa in his 30 para 17 kilometers pa hanggang Nueva Era. So 17 kilometers to go para po maabot nila ang itong itong Ilocos Norte or Nueva Era. So watak-watak na po mga kaibigan. Nawala na po. Dito pa lang ano bang lugar to? Itong lugar to? Ha? Danglas, Abra. Danglas, Abra mga kaibigan. Danglas. Nasa Danglas na po si Ronnie Lankita, paddling his own canoe mga kaibigan, at his own rate. Paddling at his own rate itong si Ronnie Lankita. Habang nagkukumahog, sumunod ang tatlo pang ibang riders comprised of Victoria, 7-Eleven and Go for Gold. Pinalalayo po ng agwat habang ganito po ang scenery dito. Ayan po ang scenery dyan, makikita nyo talagang countryside itong nakikita natin, countryside at scenic itong tinatahak ng ating mga riders. About 36 riders competing in the first ever Bulagao 360 Tri-Boundary Challenge. Right now, pinapakita ni Ronnie Lankita ang kanyang pagiging climber. About 17 or 15 to 17 kilometers to go bago po nila matahak ang Ilocos Norte. Ito po mga kaibigan, ang bilis po umakyat ni parang nililipad na eroplanong papel itong si Ronnie Lankita ngayon, at sinusundan ni Edson Carbadora, de Rustom Lim at Gilbert Valdez. Ayaw nang kumawala ni Gilbert Valdez. Itong tatlo na to gustong bumuo, gustong dumikit kay Ronnie Lankita, sapagkat pag ito ay nawala sa kanilang paningin ay panigurado ay tuluyan na silang lilimutin ni Ronnie Lankita. Ngayon nagpapalamig, biglang uminit, mainit po ang asfalto dito, parang bagong Oo, so nasa likod na po ang pelton, kinain na po yung remnants of the first peloton Ito pong nasa harap ng kanto, lead pack. So ngayon po tingnan natin to, ang development dito sa second group. Okay, hello. Sa second group, ito po mga second group ngayon. Right now, nakita natin si John Patrick Pagtalunan na di ba pang Victoria and 7-Eleven riders. Wala pong ibang nakahalo dito. Of course, ito dire-diretso tayo. Medyo na nagkukumahog, pumunta na tayo sa lead pack So ito po yung development ng second group ngayon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 riders po sa second group. At counting, may umahabol po sa kanila. Nandito po tayo somewhere in Danglas, in Abra. Sa na-overwhelm ba si wala, hindi na overwhelm. Third group na bali yung 14 riders na yon. Nawala na po si Ronnie Lankita. Ito po ang second group composed of Edson Carbadora, itong si Gilbert Valdez at si Rustom Lim. Nawala na po. Para pong nilipad na aeroplanong papel itong si Ronnie Lankita dito sa kabundukan ng Danglas.
natin. Ang bilis. Ayun. So ito mga kaibigan, with a almost 1 minute difference or 30-second difference dito sa second group. Ito po mga kaibigan, si Ronnie Lankita, a notorious climber of Gopher Gold, among the notorious climbers of Gopher Gold. This is Ronnie Lankita. Ronnie Lankita wearing jersey number 16. Little did everyone know, Ronnie Lankita's townmate Wilson Cheng, owner of WJC Timing, introduced kamiling rider Ronnie Lankita to then Scouting Gopher Gold Project Director Eds Walda in December 2017. Isa rin po kasing founder, itong founding member din tong halos itong si Ronnie Lankita ng Gopher Gold. At this 29-year-old Kita, forged by farm labor and a bulletproof psych, previously suited out for the LBC and Army squad. Siya po ay dating membro din ng LBC team, at ang Philippine Army cycling team, having teamed up with several riders like George Oconer, Ronald Domotos, Jerry Aquino, Mark Julius Bonso, Rustom Lim, including itong si Marvin Topic, Chris Oven, Mark Bordeos, among others. But po nating sinabing siya po ay forged by farm labor and a bulletproof psych, Kasi po, hindi lang po physical labor ang kanyang na-experience sa kanyang talambuhay, And years back, he revealed that he came from a broken family. Pero nagkabalikan naman din po yung pamilya niya ng 2018, This was revealed when he was interviewed by none other than the Gopher Gold team owner Jeremy Go way back in 2020. This is Ronnie Lankita opening his wide gap, and kanina po yung kanyang lamang, it's a marginal gain lang, pero nakita naman niya ang pass niya nung nakita niya ang kalamangan niya, dito sa mga sumusunod sa kanya, being controlled most probably by Rustom Lim, itong second group. And then Edson Corbadora ay nandun din, at Gilbert Valdez. At dire-diretso lang tayo, wala pong signal sa particular area na ito. And titingnan pa po natin mga iba pang mga development. So ito po mga kaibigan, nasa harapan po natin, all alone, about 90 kilometers into the competition. 100 kilometers na lang po mga kaibigan ng remaining. Pero ang nangunguna po ngayon, humiwalay dito sa particular section of Danglas Abra na ito, wala pong iba kundi ang very inspirational at ever determined, staying the course na rider of Gopher Gold. Wala pong iba kundi si Ronnie Lankita. Ronnie Lankita po mga kaibigan. Ang tagal nila kanina sa first group, ngayon po talagang premeditated to, most probably, talagang humahanap lang siya ng he was whiling away a while back when he planned this, siguro sabi niya, pag bundok to talagang hihiwalay na ako, we will take every opportunity, will exhaust all avenues to take the lead. Ito nga po, nasa harapan na natin at a speed of 25 kilometers per hour right now, exhausting all avenues. This is the notorious climber of Gopher Gold. We're in Danglas Abra. Danglas pa rin to, Danglas Abra. Medyo pala dito, zigzagging road, connecting or connected to Ilocos Norte. About siguro 10 kilometers, at medyo may bagong kaliligo yung dumaan dito, so kaya banda naligo yun. Okay, back to the race. Ito po mga kaibigan, ever persistent rider ng Gopher Gold, all alone dito sa harapan natin. This is Ronnie Lankita mga kaibigan, among the top-notch riders of Gopher Gold. Matagal na po sa Gopher Gold to, at isa sa founding members of Gopher Gold. Ito yung si Ronnie Lankita alongside itong kanilang team captain na si Ronel Walda. Don't be confused, Ronel and Ronnie Lan, Si Ronel Walda is the team
or the head coach and team captain. Pero parang hindi natin nakita si Sir Ronel Walda kanina, no? Pero kasama siya sa race. Okay, nakapaglista siya kahapon at nakikita na natin ang ganda po ng view dito. At the sun is out at the mobile network communication is so far not dwindling. Active pa rin po. At just like the rider in front, ito po si Ronnie Lankita, no? Si Ronnie Lankita at a speed of 34 kilometers per hour, mga kaibigan. Ang ganda po. So, nasa Sagaw View Deck tayo. Ano ba yung Sagaw na yan? Parang the last view deck dito sa before Ilocos Norte. Sagaw View Deck. Oo nga naman, spectacular view of Abra ang makikita mo dito, no? This is more than I expected kasi akala ko sa Abra baka yan yung Bulagaw, no? Wala ba yung Bulagaw dito? Bulagaw is yung sa may Magsingal yun. Okay. So right now po nakikita mo natin ano, mga most probably di Cordillera Administrative Region na yan, ano? Or pero kung sa ating pong kinilalagyan, ano, talagang napaganda po yung dinadaanan natin dito sa race na to, no? At etong si Ronnie Lankita talagang easy does it, mga kaibigan. Dinadahan-dahan niya, nilalasap niya po ang kanyang pagtahak at 4%, 24 kilometers per hour po, mga kaibigan, leading the competition at the head of the race. At wala po akong masabi ngayon. At isa naman to sa mga nako-cover ko talaga na talagang umaangat sa iba pagdating sa climb, no? Alongside si Joshua Pascual at iba pa mga top-notch climbers sa pro cycling at this moment. Ayan, kitang-kita niyo na po yung view, no? Hindi po talaga basta-basta yung view na yan, ano? This is akin to as if Ronnie Lankita is pedaling sa race course ng Tour de France ngayon sa oras na to, about 2 hours and 25 minutes into the competition. Pero ito po ang bumulaga sa kanyang magandang view, no? At para sa akin naman po ay business as usual para kay Ronnie Lankita at a speed of 23 kilometers per hour. Mabigat ito, 4%, and then he is unstoppable at this moment. At naramdaman naman na niya na even his rivals medyo may konting ano dito, no? May konting erosion na naganap dito, may konting paggalaw kaya nagkaroon ng falling rocks na delikado sa road bike, ano? Talagang biyak na biyak ka dyan pag ginitnaan mo yan. So ito, diretso na, wala na po talaga completely ang ating live. So ito po, buti na lang po, being saved by our recording itong proceedings, the development ng first Magsingal Bulagaw 360 Tri-Boundary Challenge na ito. Right now, the forerunner, Ronnie Lankita, a former construction worker and farmer, pride of Kamiling Tarlac, born on January 23, 1995. Siya po ang dating miyembro ng LBC team in 2016 at kasama niya doon si Mark Bonso, George Oconer, Ronald Domotos, Jerry Aquino Jr. at ang kanyang current teammate na si Rustom Lim. Mga kaibigan, ito po si Ronnie Lankita, a Go for Gold sprinter and climber. Nandito po ngayon, a solo Supreme Race leader. Now a sitting duck for some. Competing in this category, ito pong pro category ng Magsingal Bulagaw 360 Tri-Boundary Challenge. At kasama po natin, of course, acknowledge natin ang ating rider at the King of the North. Siya po, Mga amateur siguro din.
Okay, so nakita po natin ano, nakakain na rin ni Ronnie Lankita ang mga ibang participantes ano, kasi itong number ng mga category ng pro ay kulay red ano. Pero hindi, ano lang to, recreational to. Nauna pa rin tayo. Wala siya number, recreational lang yan, recreational athlete. So dire-diretso lang po tayo dito sa. So ito, malakas po mga kaibigan. It's John Patrick Pagtalunan mga kaibigan. Miraculously trailing itong short-lived solo race leader na si Ronnie Lankita. Ang lakas naman ni John Patrick Pagtalunan. Honda Pilipinas 2020.